Hello, what's up sa inyo mga kamonggi, panibagong araw at kumusta sa inyo mga kamonggi, dahil nandito naman po tayo para mag-ayos ng mga sapatos. Kaya ito, mga ginagawa ko ngayon, itong araw na to, ipapakita ko sa inyo mga iba-ibang mga sapatos na lagi-lagi kong mga ginagawang pag-restoration at customize. Dahil ito sa una kong ginagawa ngayon, itong araw na to ay ito, pakita ko sa inyo. Etong Nike. Yan, Nike Hyperdunk 2013. Kumbaga ito, yan, kung nakikita nyo yan. Yan yung luma niya before, ito after na. Hindi ko lang napakita itong video na to dahil sobrang dali lang ito. Dikit lang ito, dikit lang sa gilid lang din. Yung isa rin, ganun din, sa gilid lang din. Gilid lang, kaya hindi ko na siya na-vlog. Tapos ito, ilalapit ko lang yung camera sa inyo. Yan. Yan. Pagkadikit nyan, kung mga iba kong video, tingnan nyo nila kung paano ako nagdidikit, kung paano yung proseso niya. Yun. Makikita kung paano magdikit ng sapatos. Yun yung mga tamang proseso. Yan. Pagkadikit ko yan, yan, kung nakikita nyo, may paint na yan yung mismong original ng kulay nito para once na yung lakpas hindi siya makikita. Yan, alas naging bago siya ulit. Kumbaga ngayon ay Thursday, kailangan Saturday, kumbaga minadali natin to. Yan, basta pag gumagawa ko ng sapatos or nag-restore or kahit customize, kahit dikit man lang, kumbaga nililinis ko pa rin yung sapatos para, diba, presentable, linis tignan. Pag sinolinis sa mismo may-ari, di ba? Bango, di ba? O, ganyan talaga, syempre, ikaw ba gagawa ng sapatos? Ano, ang dumi-dumi, ang dugyot. Tapos, or didikit ka, syempre, maamoy mo, di ba? Mas maganda, linisin mo na rin, di ba? Yan. Yan, itong gagawin ko lang pala dito. Kumbaga, ito, nag-usapan lang naman dito, dikit lang. Pero may nakita akong, ayan. Yan. May butas siya. Maliit lang naman. Yung isa sa kabila, malapit-lapit na. Malapit-lapit na siya. Yan, malapit-lapit na. Pero ito lang naman tatayin natin dyan. Yan. Kumbaga bonus na lang sa kanya. Ito. Pantahe. Yan. I-apply ko. Saglit lang naman yan. Pag pinahe. Yan. Maghahanap tayo ng ibang sapatos na yung sobrang malala. Yung kahapon ng Vans. Yun. Nakita nyo butas yun. Yun. Tinapala natin yun. Kaya naging okay siya. Kaya ito naman. Tahi lang to. Tayin lang natin yan. Yun, medyo okay na ako. Kasi nung pumunta pala ako kay Paolo Tomenes, wala na ako talagang boses sa kanya. Kaya salamat sa'yo, Paolo. Na ikaw na mismo nag-intro para sa akin. Kaya yun. Salamat. Ang bait mo talaga. Next naman. Itong gagawin natin. Yan. Pakita sa inyo ha. Ito na lang ha. Gaganti ko na lang yung camera. Hirap eh. Yan. Itong Nike Cortez. Yan, dikit pa to eh. Ayan, kung nakikita niya ito sa video na yan, yan. Medyo ano siya, diba? Nung una madilaw before ha. Ito first session pa lang naman to. Yan, nag-white na, diba? Nag-white na siya kasi dito. Diba? Dilaw niya, yan, ganda itsura niya, diba? Hindi ko siya nabaliktad. Yan, nag-light na siya. Kasi sobrang dilaw talaga niyan eh. Kumbaga isang session pa. Tapos niyan, gagawin natin dyan. Didikit na natin yan. Yan, ito kabila. Ayan. Dikit na yan. Okay na yan, bago na ulit. Tapos, konting paint lang to. Na white. Yan, paint o black. Okay na yan. Diba, magagamit na yan. Ang may-ari nito si Patrick Soto. Pinsan ko, may-ari nito. Yan, pinagawa sa atin. Pagka white na nito, lahat yan, gagrinder lang natin to. Yan. Saka ito, grinder. Hindi na lilihain yan kasi tela naman siya. Grinder lang siya. Tapos ticket. Takal. Okay na. Swak na yan. Tapos na naman, ito naman itong ginagawa ko ngayon ha. Itong araw na to. Ito. Pakita sa inyo. Ayan. Ayan. Yan. Kobe shoes. Yan. Kobe shoes. Kumbaga ito first coating pa lang. Yan, coating yan.
Yan, coating pa lang yan, first coating. Ito yung outsole. Ito yung pinaka-upper niya. Ito yung midsole niya. Yan. Wala pa siya, hindi ko pa nalilinis ng maayos. Saka meron siya dating, meron siya, ang hirap eh. Wait lang. Balik natin ulit. Ayan. Yan. Ito kasi, ginawa ko na dito. May konti pang ano. May mga konti pa siya Aino or Mighty Band. Yun. Gumamit kasi siya ng Mighty Band eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag sa sapatos, huwag kayong gagamit ng Mighty Band. Kasi mas sisira sapatos niya. Sayang lang din. Once na, yun nga, una nagdikit ang Mighty Band, tapos natanggal ulit, tapos nag-Mighty Band kayo, wala na, hindi didikit yun. Dudulas lang yan. Kaya mas mabuti, talagang gumamit kayo ng rugby, yung pinaka, ano natin, yung pandikit talaga natin. Itong Greco, nabibili sa Marikina, ito. Yan, pero ito, DIY ko to. May halo kasi ito eh. May halo. Kaya, yun. Tatanggalin ko siya ng ganito. Yan. I-scratch ko ng ganito yan. Yan. Pwede rin grinder. Yan. Pwede tayong gumamit ng grinder. Yan. Eh dahil konti lang naman yung ano niya, yung mismong Mighty Band. Matigas. Yan. Ito lang gawin natin. Saptonite. Saptonite natin siya. Kakaskasin nyo lang ganyan. Yan. Pagkakaskas, okay na siya. Pagkatapos nun, once na nakompleto niyo na, wala na siyang matigas. Mas maganda kung ano eh, mismong purong-puro na wala talaga siya eh. Walang-wala na talaga yung pinaka Mighty Band niya kasi nga madulas siya eh pag dinikit mo kahit lagyan mo siya ng pandikit natin eh. Kaya pagkatapos niyan, gagamit na tayo ng aceton saka bulak. Saka yung ating laging ginagamit, heat gun. Yan, laging magkasama yan. Heat gun, aceton, saka bulak. Para matanggal yung unang niyang dikit. Kasi once na yun, di nyo tinanggal yung unang dikit niya, tas nag-apply kagad kayo ng ano, yung pandikit natin. Ang didikit lang, yung mismo sa unang dikit, eh syempre marupok na siya eh. Pwede na siya matanggal. Sayang lang din yung dikit. Sayang yung effort mo. Sayang yung oras mo. Diba? Lalo yung mga nagpapagawa sa inyo, sablay na kayo. Negative kagad kayo, diba? Kaya tinuturo ko na sa inyo kung paano yung mga proseso talaga. Yun, sana may mga natutunan kayo sa akin. Yun, tapos eto, yan, first session pa lang naman to, mga yan, outsole natin. Pag nag-ano kayo ng dikit, 2 session talaga lagi. Huwag kayo mag-iisang session kasi walang silbi. Walang silbi siya, walang silbi. So, ito naman, easy lang to. Ito, napaka-easy nito eh. Ito lang naman, dikit lang naman to eh. Yan. Jordan. Anong Jordan ba to? Kalimutan ko ng Jordan to eh. Tayo na yun. Yan. Ito lang naman, dikit lang din. Itong araw na to, segment natin, puro dikit lang talaga tayo. Kaya, sabayin nyo muna ako sa ginagawa ko ngayon. Tingnan nila kung paano magproseso ng pagdidikit. Kaya ito, pakita ko lang sa inyo. Yan, first, pagkabaklas, pag nagbaklas kayo, gagamit kayo ng alcohol or aceton sa pagtanggal ng sapatos. Pagbaklas pa lang yan ha, pagbaklas. Next, pag natanggal nyo na yung sapatos, insole or outsole, gagamit na kayo ng Saptonite or yung pinaka grinder. Yan, grinder. Pero once na maliit lang naman, Saptonite lang. Okay na yun. Kung wala yung Saptonite, tag doon, cutter ba yun? Basta yun, pumunta ko tawag doon eh. Taba ko yun. Ayun, cutter yun. Yan, kakaskasin nyo yan. Hindi na kayo gagamit ng alcohol ha. Kakaskasin nyo lang yan ha. Tapit natin, para nakikita nyo. Yan, kaskas. Yun yung mga ginamit niyang pangdikit pang mga Mighty Band. Yan, tatanggalin nyo na rin yan. Yan. Yung iba dito natanggal ko na eh. Ayan o.
Ang kapal niyan eh, oh. Yung binigay niya sa akin, sobrang kapal talaga. Kaya, nung ito, yan ah. Ayan, punong-puno ng Mighty Band yan. Yan, Mighty Band din yan. Ayun, oh, nabutas na, oh. Yan, nabutas na siya. Natanggal na rin natin yan, yung Mighty Band na yan. Yan, per session pa lang yan, pinapatuyo ko yan. Tapos, ito naman, ito, tingnan natin itong isa. Yun, natanggal ko na rin yan, ito. Saan, ayun, oh, Mighty Band yan, oh, mga Mighty Band yan. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong gagamit ng Mighty Band, ha. Yan, para sa akin, huwag kayong gagamit ng Mighty Band, promise. Tapos, ito pa. Yan. Ito kasi, pag mga ganito yung mga doble, Jordan, saka mga Kobe, doble yan eh. May outsole, insole yan eh. Ito, masasabi ko sa inyo, mabilis matanggal yung pinaka-outsole niyan. Kasi, sobrang nipis lang ng dikit nila sa ibang bansa. Saka yung ginagamit nila. Saka yung ginagamit nilang pandikit, oo, aminado ko na, madikit talaga. Pero, nasa klima yan eh. Once na yung sapatos nila nagawa dun sa ibang bansa na ginagamit nila mismo sa area nila o dun sa mismong country nila, matibay kasi malamig. Once na dito din nila, medyo iba yung temperatura natin, mainit siya, kaya iba siya, madali, kumbaga matatanggal, ganyan, mabilis, ba't ganun, ang bilis, diba? Yun. Saka marami rin nagsasabi, marami rin nagsasabi na mas okay pa kung ito lang sa akin lang, mas okay pa bumili ng original kaysa sa mga ukay-ukay. Pero mali din yon para sa akin. Mas okay din, depende kasi sa tao yan eh. Meron ding ukay-ukay na mas okay kung magaling kang pumili. Para sa akin sabihin ko sa inyo, pag pumili kayo sa ukay-ukay, para sa akin lang to mismo sa opinion ko mismo kasi ako sa side ko, yung dapat talaga yung tama eh. Pag bumili kayo sa ukay-ukay, pag sa babae, okay lang. Kasi fix yung fix yung pinaka-sole niya, yung quality ng shoes niya, saka yung basta siya, pulido siya. Saka, kasi siyempre, mga babae, maliliit lang eh. Saka, halos, mga babae, maingat sa gamit. Diba? Tayo mga lalaki, medyo, tayo eh. Medyo ngarag yung mismo pangwasakan yung sapatos, diba? Depende sa nasusuot. Masasabi ko lang, sa okay, kung bibili kayo, sa mga halos mga Jordan 1, 3, 4, 5, 6, 12, 11, yun. Yung 11, medyo, talaga, medyo 50-50 talaga. Kasi yun talaga yung medyo maraming nasisira sa insole pa lang sa midsole pa lang niya yun, ang daming nagpapagawa sa akin nun. Jordan 11 lalo yung yung upper niya, makbacking talaga siya, yung kumbaga expired. Basta once na gumagamit kayo ng sapatos, huwag nyo i-stock siguro sa isang buwan, isa o dalawa. Yun masasabi sa inyo sa experience ko yun masasabi sa experience ko. Kasi ang tagal ko nang gumagawa ng sapatos talaga. Sa dalawang kumpanya na pasukan ko, diba? Kaya alam ko na. Yung isa, sabi ko lang okay. Naging sapatero ako dati. Second naman, sa restoration. Tumagal din ako doon. Kaya yun, medyo mas lumawak pa yung knowledge ko sa pagsasapatos. Kaya ito, na-adapt ko na. Yun, masasabi ko lang sa inyo, pag nagdikit kayo ng sapatos, kailangan sa tamang proseso. Yun lang masasabi sa inyo, tamang proseso. Kung gusto nyo panoorin yung mga video ko dati, panoorin nyo para makita nyo mga proseso ko doon. Yan, ganun lang. Basta lahat muna ng ginagawa ko muna ngayon, puro restoration tayo muna. Kasi para alam nyo kagad ano nangyari. Tapos sa okay naman, alam nyo na kung ano yung dapat bilhin. Basta sa babae, okay para sa akin. Kasi naman maingat ang mga babae. Depende sa gumagamit talaga. So once na bumibili kayo ng ukay-ukay or pinaka sa
Class A, ang gagawin nyo lang, depende sa gumagamit. Tapos, siguro kung sa information naman, i-PM nyo lang ako para masabi ko yung dapat kong sabihin. Kasi, ayoko naman yung ibang business, diba? Yun lang, ang masasabi ko sa inyo yun. Ngayon mismo, yan, sa pagdikit, yan. Ito, halos mga ginagawa ko talaga ngayon. Ito, natapos ko na. Itong hyper lang. Tahi lang naman siya. Yun lang naman. Nasagot ko na yung mga nagtatanong sa akin, nagko-comment sa akin kung paano mag-apply talaga ng pagdidikit talaga. Pwede naman bumili ng class A. Diba? Mga class A, ukay. Siguro sa okay, masasabi ko sa inyo. Kaya kumbaga i-PM nyo lang ako. Sasabihin sa inyo info kung ano yung dapat yung bilhin. Tapos, sa class A naman, okay naman yung class A eh. Depende sa gumagamit talaga ng sapatos. Kung yun lang talaga afford mo na bumili ng ganyan sapatos, kung hindi ka makabili ng mahal, original, o dito ko na lang sa kung kano yung kaya ng budget mo, diba? Kahit ako, kung ilang budget ko, diba, kaya ko naman gawa ng yung yung peke nga, kaya ko gawing original eh. Diba? Kumbaga, makikita mo agad mismo sa original, kasi yun, malalaman mo agad sa leather pa lang, sa tahe, sa quality niya, sa loob niya, insole niya, lahat yan. Pero yun, once na bumili ako ng peke, kaya ko siyang gawing original. Alam mo bakit? Kasi, bumili ka nga ng peke, madaling matanggal, pero, kumbaga, yung peking yun, kaya ko patagalin. Siyempre, kaya ko siyang idikit ng gusto. Sobrang dikit niya. Di ba? Kaya siya patagalin. Sapatos, kaya siya i-restore. Di ba? Kaya kung may alam ka sa mga sapatos or gusto matuto, di panoorin mo yung mga video. Kaya, ayan. Hanggang dito na lang tayo. Nasabi ko na yung gusto kong sabihin para sa inyo. Yung mga nagko-comment sa akin. Yan, sabi ko na lahat. Ito muna ang ginagawa ko ngayon. Pagdidikit muna. Kaya, hanggang sa muli nating next video. Sana meron tayong restoration na makita. Diba? Or, sana meron tayong makita mga customized na magpapagawa sa atin, diba? Kaya yun, hanggang dito na lang tayo guys. Sabi ko na, sana na okay para sa inyo. Na kung bago pa lang sa aking YouTube channel, subscribe mo na para mas dumami tayo mga kamonggi. At, i-like nyo lang. Please lang. Diba? Kaya hanggang dito na lang tayo. Yan. Tatapusin ko na to. Itong video na to. Dahil magdidikit na ako yan. Yan, didikit ako yan. Dami-dami pa yan. Dami pa yan. Apat pa yan. Apat ang sapatos. Kasi hindi ko alam kung mapag-vlog ako sa Bulacan. Kasi pupunta ang Bulacan. Atin tayo ng ninong-ninong. Pag di-ninong ako doon sa Bulacan. Kaya try ko kung mapag-vlog ako doon. Bago tayo magpaalam, sa cleaning, sasabihin ko na rin sa inyo kung paano yung tamang proseso at kung ano yung mga ginagamit. Okay, para sa inyo ha. Okay ha. Ito, sabi ko na sa glue. Sa cleaning naman tayo ha. Kaya hanggang sa muli. Bye-bye.